Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Cherish Angel E. Martinez at ang aking kasama naman ay si Reynalyn Baldon. At ngayon ay makakasama natin ang isang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanyang karanasan bilang isang OFW sa ibang bansa. At ating tatalakayin kung paano siya nakibagay sa kultura, wika at pamumuhay sa kanyang bagong tahanan. Para sa ating simulang katanungan, maaari mo po bang ipakilala ninyo ang inyong sarili po? At ikwento sa amin kung paano kayo nagsimula sa manirahan sa ibang bansa. Okay, magandang araw po. Ako po si Jonna May M. Copias. I am from Antique and pumunta ako sa ibang bansa noong 2022 para magturo bilang isang foreign English teacher dito sa Taiwan. Wow. Salamat po. At para sa isang katanungan, ano ang pangunahing dahilan ng inyong paglipat sa ibang bansa? Okay, so gaya ng ibang mga OFW din, no, ang pinaka pangunahing dahilan kung bakit pumunta ako dito sa ibang bansa para magtrabaho is yung pagkakaroon ng financial stability. Tsaka ang isa pang dahilan is sobrang dami kong pangarap, and yung mga pangarap na yon hindi ko siya maaabot kapag nagstay lang ako sa Pilipinas. Kahit na mahal naman natin yung bansa natin at gusto nating doon tayo mag-serve, pero may mga pagkakataon talaga na dapat uunahin mo muna yung sarili mo. So yun yung ginawa ko. Yun ang pinakaunang dahilan kung bakit lumipat ako sa ibang bansa. So, habang nakikinig po ako sa sagot ni Binibining Jonna, nagsulat ako ng mga pwedeng maging aral sa mga sagot na natanggap natin ngayon dito sa panayam na ginagawa natin. So, habang nag-interview o habang sumasagot si Binibining Jonna, na-realize ko or napagtanto ko na talagang kailangan mo tumingin sa realidad ng buhay kasi sabi nga ni Binibining Jonna na kahit mahal mo yung bansa natin, kung hindi ka naman kayang buhayin ng mga trabaho dito, mapipilitan ka talagang lumipat o lumabas sa bansa. So, thank you po. Paano naapektuhan ng language barrier ang iyong trabaho sa pakikisalamuha? So, para lang sa kaalaman ng lahat, siguro alam naman ng iba, pero para lang, sigurado tayo. Ang Taiwan kasi ay isang EFL country. So, kapag sinabi nating EFL, English as a Foreign Language. So, i-compare sa Pilipinas kasi yung English parang naririnig natin siya, nagagamit natin siya in our daily lives. Dito sa Taiwan kasi hindi, banyaga talaga siya. Kapag nakarinig sila ng English, question mark. Ganun talaga. So, naka-apekto yun sa trabaho ko nung una kasi although na marunong naman mag-English yung mga katrabaho ko kasi nga teachers naman din sila, may mga pagkakataon noon na parang nahihirapan pa sila makipag-communicate sa akin at kailangan kong i-adjust yung mga salitang gagamitin ko na hindi masyadong malalim, kailangan simple lang, yung mga sentences, ganun lang din, simple lang, direct to the point kumbaga. Naka-apekto siya nung una kasi parang nakaka-overthink dahil bago ka nga, ikaw yung naiiba, ikaw yung odd one out, 'di ba? Parang ang hirap makibagay or ang hirap minsan sabihin kung ano yung gusto mong mangyari. Nakaka-overthink siya kasi minsan naiisip ko kung tama ba yung pag-approach ko, tama lang ba yung mga nasabi kong words, na misinterpret niya kaya ako. Yun yung mga struggles ko nung una. Pero eventually, nakapag-adjust naman ako and sa tingin ko sila rin naman nakapag-adjust na sa akin. So ngayon, masasabi ko na epektibo na yung aming pagko-communicate sa isa't isa. Okay, so ganun din, habang nakikinig ulit ako sa pangalawang katanungan, sa ikalawang kasagutan ni Binibining Jonna, napagtanto ko rin at siguro nakarelate din ako dun sa sagot ng mahirap din na makipagsalamuha sa hindi mo, kumbaga, iba yung kinalakihan nila na bansa kumpara sa'yo. Kasi nag-try din ako na mag-work sa isang ESL company na ang hawak din ay mga batang Chinese. Na dumadating sa punto na habang nagtuturo ka, may magulang sa likuran mo or sa likuran ng bata na hindi mo alam kung
tama ba yung sinasabi mo minsan kahit alam mo sa sarili mo na tama kasi baka katulad nga ulit ang sinabi ni Binibining Jonah na may bagay may mga salita doon akala mo tama or akala mo okay lang pero may iba palang kahulugan sa kanila. Ayan. Okay, thank you po Miss Jonah. At para sa pangatlong katanungan, paano nakaapekto ang bagong kultura sa iyong paniniwala at ugali? Sa katunayan, masasabi ko na kahit na nakatira na ako dito ng mahigit sa 2 taon, masasabi ko na Pinoy pa rin ako sa ugali, sa mga preference sa pagkain, ganyan. Pero siguro ang maibabahagi ko lang sa tanong na ito ay yung mga paniniwalang mas tumibay. Kasi 'di ba sa Pilipinas, meron tayong strong family ties. Meron din naman sila dito sa Taiwan kasi 'di ba yung strong family ties nakuha natin siya sa Chinese culture. So meron din sila dito. Pero napagtibay yung paniniwala ko na dapat yung mga anak ay hindi ginagawang investment ng mga magulang kahit na meron tayong malapit na connection sa mga pamilya natin. Kasi dito nakita ko na yung mga magulang, nagsisikap talaga sila na pinag-iipunan yung mga anak nila. Meron na akong narinig na yung anak nila, meron ng sariling bahay. Yung mga magulang na mismo yung bumili, sariling bahay, savings, ganyan. So kapag ka magpapamilya na yung anak nila, wala nang masyadong iniisip. So dito ko nakita na, ay pwede pala yun, no? Ang ganda, no? Kapag ka ganun. Kasi parang nababawasan yung pressure sa mga anak. So although ako bilang OFW, hindi lang naman sarili ko yung iniisip ko. Pumunta rin ako dito kasi para din sa mga magulang ko, para maibigay ko yung gusto kong ibigay sa kanila. So kahit naniniwala ako na dapat hindi ako investment ng magulang ko, ano pa rin, tumutulong ako out of my own will. Never akong pinilit, never nag-demand sa akin yung mga magulang ko, which is sa tingin ko, swerte ako sa part na yun. Ayan, so yun yung paniniwala na parang mas tumibay sa akin. So meron pa na siguro pwede ko rin i-share dito, no, yung nila, yung magagandang bagay. For example, yung kanilang transportation, very efficient ang transportation dito sa Taiwan. Kahit na hindi ako marunong magbasa ng mga Chinese na mga characters, parang hindi ako naliligaw dito. Ganun kaganda, ganun ka-organized. And also sa healthcare, maganda rin yung healthcare nila dito. Dito kasi nagbabayad din kami nung parang sa PhilHealth natin, monthly. Pero kapag ka nagpa-check up kami, ang binabayaran lang namin is 150 to 200. Nandiyan na yung doctor's fee. Kapag ka may kailangan i-check sa'yo, like for example, ultrasound, kasama na din yun sa 200. Kasama na din dun yung mga gamot. So doon parang yung paniniwala ko na kapag ka yung mga pera ng tao, kumbaga yung buwis, kapag ka nagamit siya ng maayos, mapapakinabangan talaga siya ng mga mamamayan. Hindi nga ako dito, 'di ba? Hindi nga ako Taiwanese talaga, pero nakakapag-benefit ako sa ganun. So parang ang ganda niyang maranasan at sana ganun din sa atin, no, sa susunod, maranasan din natin yun kasi deserve natin yung ganitong klaseng, kahit sa transportasyon lang siya kasi healthcare, deserve natin magkaroon ng magandang serbisyo. Yun lang. Okay. Parang sa lahat ng sagutan, parang may gustong sumunod sa Taiwan para mag-teacher. So, dahil sa mga benefits, parang may gustong sumunod sa Taiwan. Okay, so maraming salamat po sa kasagutan. Ngayon naman po, dadako naman tayo sa panibagong katanungan patungkol sa pagtuklas ng strategiya o patungkol sa pag-a-adjust. May mga grupo or organisasyon po ba kayo na sinalihan upang mas madali po ang pag-a-adjust ninyo? Siguro yung mga grupo or organisasyon, wala akong sinalihan. Pero dito kasi meron kaming parang community. Hindi siya yung organized talaga. Alam mo yun, parang mga group of friends mo lang, ganun. Meron kami na community sa teaching. Kasi before, nung bago pa lang kami dito, weekly kaming pumupunta sa center ng ng province, ganyan. County ang tawag dito. So sa county, meron siyang English center. Tuwing Wednesday, pumupunta kami doon para mag-meeting at para mag-share ng mga experiences namin. So, in a way, parang hindi ko naranasan na mag-isa lang ako. Kasi weekly, yun yung parang ina-anticipate ko. Ay, mamimit ko ulit itong mga friends ko. Makaka-relate kami sa isa't isa, ganyan. Nakatulong yun sa pag-a-adjust ko. Kasi, yun nga, hindi ko na-feel na mag-isa ako.
And also sa simbahan, meron ding community. So doon ako nakakita ng mga tumatayong ate or nanay, ganyan. So siguro kahit hindi man ako mag-join sa mga established na talaga na organization, yung mga communities na mga meron ako, yun yung isa sa mga nakatulong sa akin para mag-adjust. Okay, maraming salamat po. Okay, para sa ating huling katanungan, o huling parte ng katanungan na ito, meron po ba kayong tips or rekomendasyon? Ano po yung maipapayo niyo sa mga sa mga taong balak lumipat sa ibang bansa o sa Maynila? So, medyo marami-rami ang mga tips ko. Ayan. So, ang pinakauna ay siguro stick to your core and values. Kasi kapag lumipat ka sa ibang lugar, magkakaroon ka talaga ng mga chances na makakasalamuha ka ng iba't ibang klase ng tao. So, yung mga tao na yun, pwedeng magiging mabuti sila sa'yo, mabuting ehemplo, pwede rin yung kabaliktaran. So, kapag ka merong mga tao na kabaliktaran yung mga nagiging sa'yo, epekto, pwede kang umiwas, di ba? Pero, what if nasa work yon? Kailangan nating makipagtrabaho sa kanila, makipagkapwa. So, kailangan, kahit na may mga impluwensya na hindi maganda sa paligid mo, kailangan iiwasan mo siya. Mag-stick ka lang kung ano yung values na meron ka. And pangalawa ay tatagan mo yung loob mo kasi sobrang hirap talaga. Bilang galing ako sa probinsya before, sa Antique nga, sa Western Visayas siya, no? Pumunta ako sa Maynila, na talaga ako, na culture shock ako sa traffic, sobrang daming tao, parang talaga, battlefield talaga siya sa akin. So, nung una parang ayoko mag-commute, nag-grab ako lagi, ganyan. Hindi ko kasi kaya, natatakot ako na baka mawala ako, ganyan. So, kailangan tatagan talaga ang loob kasi hindi sa lahat ng oras may pang taxi or pang grab, ganon. Ayan, so, kung taga-probinsya man ang nakakapanood nito, siguro punta muna ng Maynila bago mag-abroad kasi training ground talaga yung Maynila para sa akin. Practice po muna sa traffic. Pangatlo, iyon, maging mapili ka sa mga kaibigan na pinipili mo na isurround yung sarili mo kasi they can make or break you. And then lastly, huwag kakalimutan ng ating Diyos, be faithful kasi kapag ikaw lang mag-isa, siya lang. Yun lang po. Okay, ang daming payo. Sa tingin ko, nag-take down notes na rin si Binibining Cherish. Lilipat na sa Taiwan. parang pagkatapos itong college, mag-aasikaso na. Okay na. Mag-board exam muna. Board exam pa. Okay, so, ngayon po, tapos na po tayo sa huling bahagi. Kaya naman po nagpapasalamat po kami sa oras na yung binigay at gayon din po sa mga kasagutan na natanggap namin at magiging aral po ito sa amin at maging sa mga ibang manonood nitong talakay na to. Maraming salamat po. Thank you po. Si Binibining Joanna, isang OFW sa ibang bansa, ang nagkwento ng pagsubok sa pag-angkop sa bagong kultura at wika na nagdulot ng pighati at pagkabigo sa simula. Sa kabila nito, patuloy siyang nagtsatsaga upang matanggap ang mga kaugalian at tradisyon ng kanyang bagong lipunan, gaya ng pagtanggap sa ibang uri ng pagkain at paggalang sa kultura at paniniwala. Naging hamon man sa simula ang wika sa pakibagay sa lipunan, pag-angkop sa banyagang kultura at pagtanggap sa kanya ng lipunan, ngunit sa huli ay pakita ni Binibining na ang pagkakaroon niya ng ibang wika ay pagkakakilan ng kanyang kultura at ito rin ang humubog sa kanyang pagkatao mula sa kanyang pinanggalingan lipunan patungo sa bagong tahanan.